Morning guys. Shout out sa inyo lahat. Magbigay lang ako ng reaction sa mga nasagap kong mga balita. Sa mga pinag-chat tungkol sa akin. Magbigay ako reaction sa nakatanda kong kapatid. Nirespeto kita bilang kuya. Alam mo na yun pa, nag-aaral ka pa. Kung gaano ako ka-support sa'yo. High school pa lang hanggang college. Gaano ka-close na tayong dalawa. Pero ngayon iba na yung tingin mo sa akin. Dahil porkit di ako nakapagtapos. Marunong kaya tayo tumingin ng utang na loob kung saan tayo nanggaling. Hindi yung gumanda na yung estado natin. Makapanglait ka, parang hindi mo kapatid ah. Isipin mo kaya, nung panahon ng walang-wala ka, saan ka ba lumapit? Sino ba ang una mong nilapitan? Sino ba ang una mong matatawagan, matitext? Di ba, tayo lang dalawa eh. Tapos ngayon sasabihin mo ako, nainggit ako sa'yo. Hindi ako nainggit na nasa pisto ka na, nasa Bureau of Correction ka na. Kasi noon pa, hindi ka pa nakapasok yan, aplikante ka pa lang. Sinabihan mo na ako. Police 5 in-applyan mo, kaso bagsak ka, hindi ka pinalad. Ikaw mismo nagsabi sa akin, Del, huwag ka muna mag-enroll ng si Kanya. Kasi hindi ko kaya mag-supporting. Habang mag-apply ako, ikaw muna magbigay sa akin ng mga allowance. Ang ginagawa ko, sinunod ko yung mga payo mo. Kasi gaano kita ka-support lahat ng mga desisyon mo. Sinuportahan kita bilang kuya, bilang nakatanda kapatid. Tapos sasabihin mo sa mga kapatid natin, nainggit ako. Hindi ako nainggit sa narating mo. Natuwa nga ako na kamit na yung pinapangarap mo. Kasi yan ang pinapangarap mo na makapasok ka sa government employee para mataas yung tingin nila sa atin. Kasi ang sabi mo pa sa akin, hayaan mo na ako pag makapasok ako. Yung mga tinulong ko sa hindi ko sinusumbat, ang sa akin lang, marunong ka tumingin ng utang na loob. Kung saan ka nagmula, kung sinong tumulong sa panahong nag-aaral ka. Diba? Pamilya, kapatid, magulang mo. Marunong ka tumingin ng utang na loob. Hindi porkit magsalita ko ng marunong tayo tumingin ng utang na loob. Hindi porkit magsalita ko ganyan. Sasabihin mo sa iba na, anong gusto ko? Ibigay ko yung lahat ng sweldo ko sa akin, kay Ariel? Hindi, wala sa akin yan. Hindi pa ako nanghingi sa'yo ng pera. Ako nag-adjust. Hinintay ko yung pag-aaral ko para makapagpatuloy ka ng pag-apply bilang pulis. Hindi ka pinalad, bagsak ka. Ang sabi ko, di ba, sabi ko sa'yo, huwag kang magpakawala ng pag-asa hanggat may trabaho ako, dito ako tutulong sa'yo. Kasi yan ang natin eh, yan ang goal natin noon eh. Kahit hindi ko makapagtapos, at least yung pangarap mo, makamit mo. At least sa atin naman, mayroong makapasok sa government employee. Dapat marunong ka tumingin. Hindi yung parang, porkit nakuha mo na yung gusto mo, sisiraan mo na ako. Wala ba akong nambag sa buhay mo? Isipin mo kaya yung mga sakripisyo ko, yung nag-aaral ka. Hindi ko sinusumbat yan. Ang sa akin lang, balikan mo kung anong naitulong ng kapatid mo sa'yo. Ba't marunong ka tumingin ng utang na loob kung sino sa panahon nag-aaral ka, sinong mga tao ang sumuporta sa'yo. Hindi yung maniwala ka sa mga kwento ng mga tao na sa panahon na nag-aaral ka, nakatulong ba yun sila sa'yo? Wala. Yan ang dapat isipin mo. Pamilya at magulang mo ang sumuporta sa'yo nung panahon nag-aaral ka. Eh ngayon, ang ginagawa mo, binablock mo pa ako. Tapos sinasabihan mo pa kung nabuang raw ako. Paano ako nabuang? Paano ako nainggit? Hindi ko nainggit. Natuwa nga ako eh. Paano ka magiging proud ng mga kapatid mo? Eh mismong kapatid mo, sinsiraan mo sa ibang kapatid mo. Paano ka magiging proud? Mismong magulang mo, ibablock mo eh. Hindi mo naisip. Magulang natin yung naghirap sa atin. Pagpapalaki. Yan pa lang, di natin kayang bayaran yan. Tapos ngayon, ibablock mo ako. Tapos ang dami mong mga kwento sa akin. Lahat ng mga payo mo, lahat ng mga inuutos mo sa akin, sinusunod ko yan. Wala akong hiniling na kapalit yan. Dapat, yan ang isipin mo. Hindi yung parang makapagsalita ka, makapagpanira ka sa kapatid natin tungkol sa akin. Para kung grabe ka maka-underestimate. Porkit ba nakapagtapos ka? Porkit ganyan na yung estado ng nasa magandang kalagayan ka na. Hindi ko naman kayo sinsiraan eh. Ang sa akin lang, kung saan ka nang galing, marunong ka tumingin ng utang na loob. Kasi saan tayo lang isa. Kasi yan pa lang ang goal natin, noon pa lang. Kaya nga ako nag-adjust eh. Kaya nga hindi ko pinagpatuloy yung pag-enroll ng si Kanya College eh. Kasi sinabihan mo ako eh.
Huwag ka muna mag-enroll. Tulungan mo na ako. Ikaw muna maging financial sa akin habang ako nag-apply. O sinunod ko yung mga payo mo. Tapos ngayon, sisiraan mo ako. Nainggit na ako. Hindi ko nagkaingit yan, ganyan. Tapos sasabihin mo na dumot ka sa kuha. Habang hanggang kailan. Walang problema sa akin yan. Yung mga kapatid na sa akin, hindi gusto sa akin, walang problema sa akin yan. Importante, natutulong ko sa inyo. Siguro, mas marami naman sigurong mabuting nagawa ko sa inyo kaysa mga mali ko eh. Ang sa akin ang sinasagot na at sinasabi ko yung mga nakita ko. Kasi mula nung nakapasok ka, nag-iba na yung ugali mo eh. Ramdam ko eh. Parang iba na yung turi mong mismong kamag-anak mo. Pangit yung trato mo sa mismong kamag-anak eh. Kaya naitanong ko sa sarili ko eh. Ramdam ko pa yung mga ibang tao. Parang feeling pala, tinurin nila ako parang kamag-anak. Kaysa mismong kamag-anak mo, parang tinurin ng ibang tao. Isipin mo ganun. Dapat yung mga ganyan, ilang taon ka pa lang sa serbisyo, ganyan ang ugali mo. Hindi mo naisip kung saan ka na-umpisa. Diba? Sa hirap tayo na-umpisa. Hindi basta-basta yung pinagdaanan natin. Kaya yung goal natin yan, tinutulungan kita kung anong gusto mo. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpawala ng pag-asa hanggat nandito ako, handa akong tumulong sa'yo. Tapos pagkatapos ng gano'n, sisiraan ako pa sisiraan sa'yo. Sabihan ba ako na nainggit ako? Hindi ko nainggit. Ang sa akin lang, kung saan ka na-umpisa, kung sino mga taong na nakatulong sa'yo, hindi yan sumbat yan. Ang sa akin lang, marunong tayo tumingin ng utang na loob. Kung wala yung mga magulang natin, bakit nandito ba tayo? Wala. Hindi porket ganyan na yung katayuan mo. Mag-iba na yung mag-iba na yung ugali mo. Kapatid mo yan. Alam ko naman hindi mo yun magawa na mga ganyang sisiraan ako. Dami mga pinaghanapangit na ugali ko. Hindi mo yun magawa kung hindi ka pa nakapasok ng Bureau of Correction. Kasi kung ginawa mo na yun, wala nang suporta sa'yo eh. Wala nang matusan mo eh. Ganun naman ang alam ko diskarte eh. Kaya nagawa nyo yun sa akin kasi wala na kayong pangilan sa akin. Kaya sinasagot ko yung mga paninira nyo sa akin doon sa mga chat nyo. Kahit kailan, sabi na, kahit kailan, dumod daw. Hindi mo na ako kilalang kapatid. Ay, wala problema sa akin yan. Kasi wala naman akong utang na loob sa'yo eh. Kaya hindi masakit sa akin yan. Ang sa akin lang, yung mga taong sa panahon nag-aaral ka, dapat balikan mo, hindi sila ang kanya respeto. Ay, itong tao to nakatulong sa panahon ng ilang. Hindi yung akala mo, sisiraan mo pa eh. Hindi naman ako manghiram ng pera sa'yo eh. Akala niyo manghiram ko ng pera sa'yo? Hindi ko nanghiram ng pera sa'yo. Baka isipin nila, wala, sisiraan natin sa sarili. Baka manghiram to ng pera kasi panahon ng Hindi ko ganun hindi ko mindset ng ganun. Respeto kita bilang kapatid, bilang kuya. Pero yung mga naririnig ko, nabasa ko mga chat, parang tinuring mo na ako ng ibang tao. Walang problema sa akin yan. Isipin mo, ilang taon ka pa lang sa serbisyo mo. Umiikot yung mundo. Ganyan yung ugali mo sa mismong kapatid mo, mismong magulang mo, ganyan ka na umasta. Hindi natin hawak yung buhay natin, tandaan mo yan. Kahit anong narating mo sa buhay, hindi mo madadala sa hukayan. Mas maigi pa yung ibang tao parang tinuri pa akong kapamilya kaysa kapamilya ko, tinuri kong ibang tao. Ikaw na nag-adjust para sa kanya, ikaw pa sisiraan. Tapos mayroon pang mga nakisaw-saw. Nainggit lang ako. O kaya, ganyan na ako maninira. Nanira ako, sinabi ko lang totoo, nakita ko sa kung gaano nagbago Nagalit na daw, naninira kasi hindi na makatikim ng sweldo. Naku, nibir pa ako nang hingi ng sweldo nila. Yung sahod. Kasi ganyan, nainggit daw kasi nakapasok. Paano ko nangit? Yan naman ang goal natin dati na talagang tulungan tayo na hanggang makapasok ka Tapos pagdating ng ganyan marinig ko. Sino man, kahit baliktarin natin yung mundo, ikaw sasabihan ko, wag ka na muna magpatuloy ng pag-aaral. Tulungan mo na ako mag-apply ko. Ikaw muna ang magiging financier o pang-finance pag kailangan ko. Baliktad natin. Kung sa'yo yun baliktad. Tapos ako yung aplikante. Ako yung nasa estado mo. Nakapagtapos. Tapos kalaunan, pinalad ako. Naging successful ako. O kaya nasa magandang buhay ko. Tapos sisiraan kita. Ano kaya sa feeling mo? Pagkatapos kung pakinabangan, ganyan yung marinig mo sa akin. Diba? Sasama yung loob mo. Kaya bago ka mag-message doon sa mga kapatid ko, sa mga magulang natin, isipin mo muna kung yung mga nagawa ko, hindi yung puro na lang grabe ka maka-underestimate. Hindi ko nakapagtapos. May pinag-aralan ka, pero sana naman gamitin mo yung pinag-aralan mo. Hindi mo madadala sa hukayan. Ilang taon ka pa lang sa serbisyo mo bilang Bureau of Correction, ganyan ang ugali mo. Sino pang magiging proud din nanay, magulang natin, iba-block mo. Sabi, nung hindi ka pa nakapasok, ang daming mga pangako mo. Diba? Lahat naman ng mga kapatid mo, mayroon Pinag-pray ka, makapasok sa mga pangarap mo. Alam mo na kung gaano ko ka-supportive sa'yo. Estudyante ka pa lang at aplikante ka. Wala akong nilihim sa'yo.
Nag-iba ka lang nung nakapasok ka na.